Mga kabayan, bumwelta si Vice President Inday Sara Duterte dito kay Senador Risa Hontiveros, ang kilala at nag-iisang oposisyon laban sa mga Duterte. Ayon kay BP Sara, hindi na siya magugulat sa mga isyu na gaya nito dahil naniniwala siya na ang Vice President ang pangunahing hadlang sa mga taong nangangarap at mag-aambisyon na maging Pangulo. Matatandaan na inakusahan si BP Sara at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na tumatanggap ng samot-saring armas mula dito kay Pastor Quiboloy matapos isiwalat ng isang testigo sa isinagawang pagdinig sa Senado na pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Sabi ng Vice President, Naniniwala hindi ako ito ang na may tamang panahon para pag-aksayahan niya ng oras. Sa halip ay nakatuon ang kanyang atensyon para sa kanyang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Samantala sa iba pang balita, nanganganib na makontempt o makulong itong founder ng KOGC at SMNI na si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang naging pahayag ng isang kongresista matapos mabigo o hindi sumipot si Quiboloy sa ginawang pagdinig sa Kamara. Kung maalala, sinabi ni Quiboloy na hindi siya haharap sa anumang pagdinig na gagawin ng Kamara o Senado, kundi tanging sa korte lang siya magpapakita. Dahil dito nanindigan ang ilang kongresista na hindi sila mag-aatubiling ipadakip o ipaaresto itong si Quiboloy kung sakaling hindi siya dadalo sa susunod na pagdinig. As mambabatas po, as a lawmaker, nakikita po namin na we demand answers po. So sa tingin po namin, importante po talaga na nandun po si Pastor Quiboloy. And that's why siguro po yun yung sentimento ni Congressman Pimentel by making that motion po na for the subpoena, and we are happy, at least ako personally, this representation na yung leadership has backed it up, no? Nagkaroon na ngayon ng subpoena. So upon if next hearing, absent po ulit siya, I would say, I think ready po yung committee to seek po, no, for to cite in contempt and seek the subsequent arrest po, no. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang talikuran ni Quiboloy ang investigasyon ng Kamara o dapat harapin na lang niya ang Kongreso para ipaliwanag at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, nagbigay na ng tugon si Vice President Sara Duterte. Ipinagkibit-balikat nga lang ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya ng isang saksi sa Senado na tumanggap umano siya ng ilang bags na naglalaman ng mga baril mula sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy, kasabayan ng pagtuligsa niya sa mga may ambisyon sa politika sa susunod na presidential elections. Sa isang video message na inilabas kahapon, araw ng Martes, Pebrero 20, hindi direkta namang itinanggi ng opisyal ang mga paratang ng isang dating landscaper sa may Glory Mountain ni Quiboloy sa Davao City. Ngunit, sinabi ni Vice President Sara na dating alkalde ng Davao City na hindi na siya magugulat kung dumami pa ang mga kaso at pag-ataking ibabato laban sa kanya sa mga darating pang araw. Sa kabila nito, iginiit naman ng Vice Presidente na kanya na lamang gugugulin ang kanyang oras sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin bilang ikalawang Pangulo ng ating bansa. Kaugnayan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum.
Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Ginawa nga ni Vice President Sara Duterte ang naturang pahayag bilang tugon na rin sa mga paratang ng testigo ng Senado sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga isyu ng pang-aabuso at harassment sa loob ng simbahan ni Pastor Kibuloy. Okay, yun po, yun yung unang punto niya, no? Sabi ni Sara Duterte, may bago na naman akusasyon, may bago na naman bintang sa kanya. So ang paliwanag niya diyan, kasi nga talagang yung vice presidency, natural po yan, no? Lahat yata ng vice presidente umani po ng katakot-takot na paninira, umani ng katakot-takot na batikos, no? Kasi nga isang hakbang na lang siya, presidente na eh. So kung merong pong may ambisyon, inaakusa na maging presidente, bakit lang siya? Siya ay isang pinakamalakad lang sa kanilang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Kaya natural lang, ine-expect niya na to dahil marunong sila mag-aral sa kasaysayan eh. Okay, napapakinggan niyo ba? Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Ang ganda po na sinabi rito ni VP Sara, no? Ine-expect niya na yan sa mga darating na araw, buwan, taon. Marami pa pong atake yung ine-expect natin, no? Pero hindi raw to panahon para gumanti. Tandaan nyo hindi pa kayo ginagantihan ni VP Sara. Darating ang panahon, no? Ngayon ay panahon ng paglilingkod, pagtugon sa tunay na problema. Kita nyo, no? Simple lang kung bumanat si VP Sara. Ibig sabihin, marami po ngayon ang inaatupag na agad, politika na. Yan. Yan tsa-tsa na yan. Yang PI na yan. Yan pong mga pamimigay ng ayuda. Panay po politika yan. Pero yung tunay na problema po ng Pilipinas, yun po yung nakakalimutang tugunan. At mukhang isang tao lang po yung gustong tugunan yung problema ng Pilipinas. Yan po ang ating vice. Yung tunay na tugon hindi po yung kunwa-kunwarian na pabalat-bungan tugon. Yan po yung ating Vice President Sara Duterte. Mabuhay ka, Madam Vice President. Bagamat sinabi mo nga na may panahon para atakihin sila, hayaan nyo na kaming umatake muna. Alam nyo, mabigat po to si Sara Duterte. Ang ibig lang sabihin, kabahan na kayo, no? Hindi pa umaatake si VP Sara Duterte, kabahan na, ayan na nangyayari sa inyo. Hindi na kayo makaahon na ahon. Ano kaya ang mangyayari? Baka maglaho na kayo, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Pagka nagsimula na pong umatake yung mga Duterte. Tiniyak ng House of Representatives na nakahanda sila na ipatupad ang pag-aresto laban kay Pastor Apollo Kibuloy kapag hindi ito sumipot sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso.
Magugunita na naglabas nga ng subpoena ang Kamara laban kay Quiboloy kung saan malinaw na nakasaad na kapag hindi ito sumipot sa Committee on Legislative Franchise ay agad itong ipapakontempt. Ito ang binigyang diin ni One Rider Party List Representative Rogie Gutierrez nang matanong tungkol sa kahandaan ng Kamara kapag hindi pa rin sumipot si Quiboloy. Ang subpoena nga ay pirmado ni House Speaker Martin Romualdez, Representative Tambunting at House Secretary General Reginald Velasco. Ang Committee on Legislative Franchise ay pinamumunuan yan ni Parañaque City 2nd District Representative Gus Tambunting na kasalukuyan na tinatalakay ang batas na layong kansilahin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Pastor Quiboloy. Si Gutierrez nga ang may akda sa SMNI Franchise Revocation Bill. Ayon sa mambabatas na may mga tanong na tanging si Quiboloy lamang ang makakasagot at hindi ang kanyang mga abogado. Ayon naman kay PBA Party List Representative Margarita Attorney Migs na Nograles na tama lamang na dumating si Pastor Quiboloy para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Binigyang diin naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang kahalagahan ng paglalabas ng subpoena at huwag itong maliitin. Naglabas naman ng subpoena kung ang respondent ay hindi nakikipag-cooperate. Ayon naman kay Adyong ay pagkakataon na ito na idepensa ni Pastor Quiboloy ang kanilang prangkisa. Payag naman ni One Rider Party List Representative Rogie Gutierrez ang tinpong pakinggan. Through hook or by crook, talagang paninindigan nila yung stand nila kahit na mukhang palusot minsan. But as mambabatas po, as a lawmaker, nakikita po namin na we demand answers po. So sa tingin po namin, importante po talaga na nandun po si Pastor Quiboloy. And that's why siguro po yun yung sentimento ni Congressman Pimentel by making that motion po na for the subpoena. And we are happy, at least ako personally, this representation na yung leadership has backed it up. No? Nagkaroon na ngayon ng subpoena. So upon if next hearing, absent po ulit siya, I would say I think ready po yung committee to seek po no, for to cite in contempt and seek the subsequent arrest po. No?